Gospel natin is taken from Mark chapter 6 verses 45 to 52. At ito ay may kinalaman sa nakita nila si Jesus, no, na walking on water. Pero prior to that, Brother Tony, alam natin, di ba, na si Jesus ay nagparami ng tinapay, nagpakain, tapos di ba nag-withdraw siya to pray alone, and then tsaka siya sumunod at nakita na nga from afar, no, ng ating mga disipulo. Si Jesus ay di ba naglalakad, no. Una tingin nila ito ay multo, di ba? Nung panahon na 'yon, talagang meron din mga katatakutan, di ba? Kala nyo ngayon lang, no? At maraming mga bagay na maaari na tatakot tayo. So, titled, Lord, nasaan ka? Okay, sa Gospel today, makikita natin ang mga disciples na pagod at takot habang nilalabanan ang malalakas na alon. Si Jesus naman ay nagdarasal sa bundok. Parang minsan sa buhay natin, napakiramdam natin, Lord, nasaan ka? Pero kahit mukhang malayo, nakikita niya ang bawat hirap at takot natin. Nang lumapit si Jesus na naglalakad sa tubig, natakot ang mga disciples at inakala nilang multo siya. Ganito rin tayo minsan. Kapag takot, mali ang tingin natin sa sitwasyon. Pero malinaw ang sinasabi ni Jesus, take courage, it is I. Do not be afraid. Ipinapaalala niya na siya ay naroon at hindi tayo nag-iisa. Hindi agad nawala ang bagyo, pero nang pumasok si Jesus sa bangka, nagkaroon ng kapayapaan. The storm did not define them, His presence did. Kaya parang sa ating lahat, youth and young at heart, kapag ang Panginoon ang kasama mo sa bangka ng buhay mo, makakarating ka rin.